Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So, bago po ang lahat, kung sakaling di pa po kayo nakasubscribe, pasubscribe na po at palike naman po sa video natin. So, tuloy po natin ito. Sa nangyari pong issue dito sa airport na kung saan may nahuling nagnakaw, di umuno ng $300 dollars sa isang security officer. Ngayon, ang issue ngayon dito itaas na ba yung sahod ng mga empleyado ng airport natin? So dito pag-uusapan natin kasama si Bantbay kung ano ba yung mga pwedeng gawin at ito na ba yung isa sa mga solusyon na pwedeng gawin ng mga senador natin para maiwasan na yung ganyang incident dito sa airport. Pare-parehong dismayado ang Department of Transportation at ilang senador sa panibagong kaso ng pagnanakaw ng isang security personnel sa NAIA. Hirit naman ang isang mambabatas, itaas na ang sahod nila para malayo sa tukso. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi na bagong issue ng mga ninanakawang pasero sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sangkot ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS. Kahit si Transportation Secretary Jaime Bautista, tila na puno na. Kaya naman inatasan na ng DOTR ang agarang pagsasampa ng reklamo laban sa security screening officer na nakuha ng lumunok sa ninakaw niyang pera sa isang pasahero sa NAIA noong September 8. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, wala dapat puwang sa paliparan ang mga tauhan nilang sumisira sa reputasyon ng NAIA. Kaya kumpiyansa silang paigtingin pa ng OTS ang pagdidisiplina sa kanilang tauhan. Tapos, ganun lang. Dedemanda nyo lang. Wala na hubang aako dito sa problema na to at mag-resign na lang. Hindi, sa totoo lang di ba? Tama naman si Bantbay, di ba? Wala nga ako. So, hanggang ganyan lang. Maglalabas ng statement na walang puwang sa aming organisasyon yung ganito. Mananagot yung mga dapat managot. So, ganun lang. So, paano naman yung command responsibility? Di ba? Hindi masyadong pinahalagaan yung yung kahihiyan ng bansa natin sa nangyayaring ganyang issue. Jing Corpo, salamat. Sana mag-resign na lang ang ating kung at least man lang kung sino man yung pinuno diyan. Magkaroon ka naman ng delikadesa. Magkaroon ka naman ng alam mo yon, honor na hindi sunod-sunod na 'to ang dami na Yung una, ninakawan na Thailand ba yun? Thailander, papunta ba ng Japan yun? Tapos, ito naman, di ba? Meron pa dyan, humipo. Anak ng wedding naman, no? Ano to? Jologs, sabaw ba talaga tayo? Ganun na ba talaga tayo ka-jologs? Nakakahiya Isipin mo, nakakahiya. Pag narinig yan naibalita yan sa iba't ibang, alam naman natin, sa iba't ibang media, mapa-social media, sigurado na babalitaan na, ganyan pala ang Pilipinas? Alam mo yung para tayong yung nandun sa bansang napapanood-panood natin. Pero alam nyo, mas kawawa rito yung mga OFW natin. Di ba? Nasa ibang bansa. Kapag pinag-uusapan tong issue na to, malamang hiyang-hiya tong mga kababayan natin. Bakit? Sa Pilipinas nangyari. Airport ng Pilipinas. Di ba? Sasabihin nila. Well, alam nyo ba doon sa Pilipinas? Di ba? Mga Pilipino doon, mga magnanakaw. Airport pa lang, nagkakanakawan na. So, huwag na tayo pumunta ron. O kaya pag nagyaya yung mga kababayan nating Pilipino na foreigner, sabihin, uy, baka pwede namang bumisita kayo sa bansa namin, masaya ron. May sabihin, ay, ayoko. Talamak ang nakawan doon, airport pa lang nakawan na Paano pa kung sa destination na pupuntahan namin, mas grabe pa ang nakawan? Di ba? Mas nakakahiya yan sa mga OFW. Yung wag nang magbanggit. Di ba? Parang gano'n na ba tayo kahirap ng mga Pilipino? Tapos, ganun pa kakapal ang mukha ng ating mga opisyal. Paulit-ulit ko nga ang tanong sa inyo, kayong mga opisyal ba kayo? Ano ba vitamins yung anesthesia? Pambira, at least yung anesthesia kahit pa paano may nararamdaman pa Oo. Kasi yung anesthesia ko nung pinabunutan ako ng ngipin, sabi ko sa dentist ko, Doc, takot ako sa bunot. Pwede uban damihan nyo? Sabi niya, sige, damihan natin As hindi damihan niya anesthesia.
Sabi niya, wala ka na mararamdaman na sakit, pero mararamdaman mo yung pagdiin ng kamay ko pagka binubunot na. Pero hindi masakit, sabi niya. Abo, sabi ko, pambira, buti pa itong anesthesia na to, may nararamdaman ka pa kahit papano. Eh, yung kapal ng mukha ng mga sekretary natin, tsaka pinuno dyan sa airport, wala talaga nararamdaman, parang hindi nahihiya. Siguro dahil di nahihiya, dahil iniisip nila yung kontratang pwede nilang papasok dyan sa airport. So, kapit to ko, dahil sayang nga naman yung kikitain nila dyan. Diba? May issue nga dyan na bulong-bulungan na balak nila i-privatize yung airport. So, kaya siguro isa sa mga dahilan niya, bakit hindi nag-resign itong mga nasa taas nitong airport natin. Tulad yung sinasabi nga ni Banat Bay sa DOTR, pati mga namumuno dyan. Dahil siguro may iba pa silang agenda dyan sa airport na yan. Hindi, di ba? Ba't hindi ko kayo mahiya? Sa totoo lang, Secretary Bautista, walang hiya ka ho ba? Yung totoo. Ito, mabigat yung tanong ni Banat Bay dito Kung Secretary Bautista, kung wala ka bang hiya? Di ba? Diyan pa lang medyo masakit yan. Walang hiya na ho ba kayo? Talagang hindi nyo na naiisip na kapalpakan nyo ito? Kapit tuko na kayo? Ano ba? Malaki ba talaga pakinabang nyo dyan? Marami ba kayo kontratang inaayos? Hindi, kasi kung ganyan nakapit tuko kayo, malamang marami kayong inaayos na kontrata dyan. Ano kontrata ba mga inaayos nyo? Para sa Di ba? Baka nga yung isang kontrata dyan na inaayos sila, yung pagpa-privatize nitong airport ng Pilipinas. Siyempre, pag pinrivatize yan, may kikita. Sino ba unang-unang kikita dyan? Siyempre, yung nasa pinakataas kasi siya mapipirme. So, ang datingan ang lagay ba ganun-ganun na lang yun. 'Di ba? Kaya, siguro kapit tuko. kapakanan ng lahat ng empleyado sa airport. Para naman sa ilang senador, nakakagalit at nakakahiya ang nangyari. Pangamba tuloy ni Senate Committee Chair on Public Services Senator Grace Poe, maaaring isa lang ang nahuli sa CCTV, pero marami pa siyang kasabwat. Actually, tama yun. Baka isa lang yung nahuli at naibulgar. Pero marami pa yung mga ganyan. Alam mo, jologs talaga. Ako sa totoo lang, sa susunod na pagbiyahe ko sa airport, magdadala na ako ng kaha de oro. Diba? Yung ganyang biro ni Banat Bay. Masakit yan para sa mga empleyado ng airport na gumagawa ng tama, ng mabuti. Diba? Yung ganyang biruan, masakit yan. Bakit? Kasi tinuturing natin lahat ng empleyado ng airport is gumagawa ng hindi masama. Ganyan din yung impression natin sa ibang bansa, di ba? Na yung lahat ng Pilipino nandyan sa airport o hindi lang Pilipino nasa airport, basta nasa Pilipinas, magnanakaw. Di ba? Dahil nga yung airport dapat isa sa pinaka-safe, diyan kagad nangyayari yung krimen. So, yun yung impression kagad ng mga ibang lahi sa atin. At the same time, feeling ko nga dyan, itong nahuli na to, first timer lang to, nagkataon lang na talagang hindi niya alam na may mga nakatutok na CCTV, unlike yung mga systematic na alam na nila, may mga kakuntsaba na. Alam na nila kung sino yung pinagkakatiwalaan nila para hindi mahuli. Kaya dito, nabulilyaso dahil nga nataranta, dinunok na lang niya. You may lack. Sige, subukan mo. Subukan mo buksan. Ganunin ko. Isipin mo magiging yan, katatawanan, ano? Oh. Anong gusto mo? Chocolate flavor o vanilla flavor? O mocha flavor? Eto, may sausawan pa, oh. Magdala kaya ako ng sausawan, ketchup. Ate, bago nyo lunukin tong pera ko, sausaw nyo sa ketchup, ha? Saka sa mustard. Para medyo masarap-sarap naman, maasim-asim. Hindi, di ba isipin nyo yun? Anong kahihiyang ginagawa ninyo sa bayan natin? Hindi, ako ginagawa ko lang biro ito, pero isang kahihiyan sa bayan natin. Kasi, tandaan ninyo, ang airport, ika nga, yan ang tinatawag na unang pagkita ng mundo. Di ba? Mga foreigner, mga turista, yan ang una makikita, airport. Tas ganyan tayo. Secretary Bautista, ano na? Ano ka pa rin? Dead bang ka pa rin? Nga ka lang?
Nakakahiya. Bagay na sinigundahan din ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naniniwalang modus operandi na sa NAIA ang nangyari. Kaya dapat daw gumawa ng mas malalimang investigasyon ng OTS at DOTR. Turismo naman ang inaalala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Tanong tuloy niya, paano raw makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa NAIA? Para naman kay Senator JV Ejercito, isa lang ang solusyon sa talamak na katiwalian sa paliparan. Panahon na raw kasing itaas ang sahod at benepisyo ng mga empleyado para hindi sila matukso sa katiwalian. We are reviewing it already so that we can improve their compensation and benefit. Ako, medyo pabor din ako dito. Isang bagay, kailangan talaga isabay eh. Alam mo, madali ho din natin ikundin na yung mga ganitong bagay, yung mga paggagawa na masama. Although we do not justify, pero sa totoo lang tama eh. Tama rin naman po yung sinasabi ni Senator JB dito. Kasi sobrang baba ho ng sahod. Eh, ito na nga nakakairite. Ito pasensya nyo na ha. Dito ako nakakairite. Marami dyan, pagka regular government employee ang baba ng sahod, katotohanan yan. Pero pagka opisyal, wow, yung sahod milyon-milyon. Diyan ka magtataka. Di ba nga, tulad niya sinasabi ni Banat Bay, pag opisyal, ang laki-laki na sahod. Pero yung mga regular employee, ang niliit. Di ba? Parang unfair. Okay na siguro taasan pero hindi ganun kataas. Pero bawasan nyo para may angat nyo yung sweldo nung nasa baba. Para yung mga nasa baba hindi na gumawa ng hindi maganda dahil nga kinakapos sa sweldo. With all the benefits and privileges of a government official. Kaya din minsan, alam mo yun, parang ang sarap sanang kundinahin ng todo-todo. Pero kung susubukan mong laliman pa ang isip at lawakan mo pa ang isip mo, minsan kasi talaga nga namang, hindi natin ito gina-justify pero tama din Tama din yung panawagan ni Senator JB na medyo itaas natin yung sahod. Kasi kung gigipitin naman natin, kung yung sahod nila panahong kopong-kopong yung sahod nila, paano nga naman sila titino, di ba? Kasi alam nyo, ito walang biro ito. Paano ko nasabi yung ganyang klaseng resulta? Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung tinaas niya yung sahod ng mga pulis at ng mga militar, maniwala kayo sa hindi, pero marami ho dyan ang tuminong mga pulis. Marami ho dyan ang mga tuminong mga sundalo. Dahil nung tinaas yung sahod, yung dinoble yung sahod. Kasi talaga nung dati, nung mga nakakausap ko nga, sobrang baba na sahod. Talaga nga naman, sabi nila, matetempt talaga silang, alam mo yung pumatos doon sa mga lagay-lagay na mga barker, lagay-lagay na mga Kasi nga, masyadong mababa talaga. Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, marami ang tumino, umayos. Okay? In fairness, totoo naman, di ba? Pansinin nyo, di ba, kumunti yung mga pulis na nungungutong sa mga maliliit lang na sabi natin yung mga small time. Ano ba yung small time? Mga traffic violation, yung mga barker, sa mga snatcher, sa mga mandurukot, mga kilala mandurukot, di ba? Lumiit. Mas marami yung nahuhuli. Ngayon nga lang, kumapit doon sa mas medyo malalaki. Pero, di ba, marami rin naman yung humiwalay sa drugs. Dahil nga malaki na yung sinasahod nila. So, naiwasan na yung gumawa sila ng hindi maganda. So, tama naman yung sinasabi rito na dapat na siguro itaas na yung sweldo nitong mga empleyado na nasa airport. Hindi ko naman sinasabing dahil doon ma-eradicate na yung problema. Yung problema talaga, hindi mo maalis yan. Ibig ko sabihin, meron gagawa niya, mga masasamang loob ng mga pulis, mga ilang kahit tinaas mo na sahod, magiging greedy pa rin. Meron pa rin yan. Pero marami ang nababawasan. Okay? Ganon din naman po sa katulad niyan, security personnel. Minsan natetempt dahil nga medyo, alam mo yon, pagka underpaid. Pansin mo yan Halimbawa sa mga mall, pag ang isang tao underpaid, ay grabe ho ang sungit. Lalo na sa mga server.
Yung para bagang ayaw pagpasok mo ng restaurant, parang sasabihin nila, magko-close na kami. Isang oras pa ang bago mag-closing, magko-close na kami. Kasi nga underpaid Marami yung ganyan na nagmamadaling umuwi kasi underpaid. O yung iba naman, alam mo yun, nagnanakaw talaga dahil kulang talaga ang sahod. Sana lang tingnan din. Aside from higpitan, baka naman pwedeng bawasan natin yung mga sahod ng mga sekretary. Tama naman di ba? Kapag underpaid ka, parang ang bigat-bigat ng trabaho mo. Siyempre, iniisip mo, 8 oras kang trabaho, tapos ang dami mong ginagawa, tapos underpaid ka. Di ba? So, yung moral mo medyo mababa Unlike nung maganda yung sinasahod mo, kahit loaded ka ng trabaho, hindi ka hindi ka makapagdahilan. Dahil sasabihin mo, okay naman yung sinasahod ko sakto lang sakto sa ginagawa ko. So, dapat talaga itaas na, yun nga, sabi nga ni Banat Bay, baka pwede naman bawasan na lang yung sweldo ng mga sekretary natin. Tingnan nyo kung may mag-a-apply dyan o may magpapa-appoint. Lahat yan puro mag-a-apply. Kasi yun yung mga willing magtrabaho. Pero magpapa-appoint kung mababa sahod ng mga sekretary, walang nakukuhang mga ibang mga additional na benefits na sobra-sobra. Hindi makapasok sa mga kontrata ng gobyerno. Tingnan nyo, walang kukuha ng ganyang position. I mean, walang magpapa-appoint. Diba? Lahat mag-a-apply dyan. So, tuloy lang natin to sa mga susunod pang video natin. Medyo mahaba pa tong issue na to. So, maraming salamat po.